Today, i-check natin ang Shopify store mo para makita kung ano ang nagpapabagal at kung paano ito mapapabilis. Ako si Ashley, at kung mabagal ang Shopify store mo, matagal mag-load ang pages, o umaalis ang mga visitors bago makabili, baka makatulong ito sa'yo. Sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung paano gumawa ng theme speed audit, anong metrics ang mahalaga, at ano ang nagpapabagal sa store mo. Dahil ang mabagal na store ay nakakaapekto sa conversions at sales. Kadalasan, hindi ito one huge problem, kundi maliliit na issues na nagsa-stack up. Kaya simulan na natin. Sige, simulan natin sa basics. Ano nga ba ang theme speed audit? Ang theme speed audit ay pag-check sa bilis ng Shopify store mo at kung ano ang nagpapabagal dito. Gamit ang totoong data, natutukoy mo kung alin talaga ang cause ng mabagal na performance ng site mo. Kapag nag-run ka ng audit, titingnan mo ang mga key metrics tulad ng bilis ng pag-load, bilis ng response ng site, at kung stable ang layout habang naglo-load. Ang goal ay malaman kung ang issue ay galing sa theme, apps, images, o external scripts. Kapag alam mo na ang cause, mas madali mo itong maayos para mas gumanda ang experience ng customers mo. Isa sa pinakamahalagang part ng speed audit ay ang core performance metrics. Dito mo makikita kung paano talaga nararanasan ng users ang site mo. Sinusukat ng LCP ang bilis ng pag-load ng main content ng page. Karaniwan itong malaking image o text block. Ang INP naman ay para sa bilis ng response ng site mo sa clicks or taps. At ang CLS ay sumusukat sa stability ng page habang naglo-load. Hassle kapag gumagalaw ang elements na ikiklik ng user. Dapat din mabantayan ang mga resource na naglo-load sa site. Kabilang dito ang script, image, fonts at third-party tools. Mas madaling ayusin ang problema kung alam mo ang bilis ng load times. May mga tools ka rin para i-test ang store mo at makita kung ano talaga ang nagpapabagal dito. Ngayon, tingnan natin ang mga pangunahing steps sa pag-audit ng theme speed. Kung wala ka pang Shopify account, gamitin ang exclusive link namin para sa free trial at $1 lang kada buwan sa unang 3 buwan. Ang unang gagawin ay pumunta sa Shopify admin. Pagkatapos ay tingnan ang analytics at buksan ang web performance report. Makikita rito kung paano nagpa-perform ang iyong store gamit ang user data. From there, you want to understand what those numbers actually mean. A faster load time and stable layout create a better experience. If your numbers are off, that's your signal na something needs attention. Sunod, i-open ang store sa Chrome at mag-inspect tool. Sa performance section, mag-record ng session habang naglo-load ang page. Makikita mo rito ang mga files at kung gaano katagal silang mag-load. Suriin din ang scripts na nagpapabagal sa page dahil madalas ito ang dahilan ng delay. Mula ito sa app, custom code o sa bahagi ng iyong theme. I-check din ang mga network request. Marito ang mga images, fonts at external resources. Kaya kung mabagal, it's gonna stand out there. Kung marunong ka sa code, pwede mong i-test ang theme locally para makapag-tweak ng hindi naapektuhan ang live store. At panghuli, take note kung ano ang mabagal, ano ang kailangang ayusin, at ano ang babaguhin mo. Mas madali nitong matrack ang progress at iwas trial and error. Mayon, sa usual performance issues, isa sa most common ay sobrang daming JavaScript. Maraming themes at apps ang naglo-load ang scripts na hindi naman kailangan. Maaari nitong i-delay ang pag-render ng page at pababagalin ng site mo. Problema rin ang large images. Kapag hindi optimized ang mga ito, babagal ang loading, lalo na sa mobile. Ito pa lang, pwede nang magpabagal ng store mo. Pati sobrang daming fonts, nakakadagdag sa load time. Pwede ring magpabigat ng site ang external libraries at frameworks, lalo na kung may magkakaparehong files na niloload. Kung meron na nito ang theme mo, huwag ka nang mag-add pa ng same feature dahil nakakadagdag lang iyon sa load times. Pati animations at video backgrounds pwede ring magpabagal ng site. Maganda man silang tingnan, kadalasan ay kapalit nito ang speed ng site. Kung hindi naman kailangan, bawasan o alisin na lang. Para bumilis ang site, tanggalin ang mga hindi kailangang scripts o i-delay ang pag-load ng mga ito. I-optimize rin ang images para mag-load lang kapag kailangan. Gumamit ng compressed format at i-load ang mga picture habang nag-i-scroll. Ang pag-minimize ng files helps reduce the number of requests your site makes. Fewer requests usually means faster load times. Apps are another big factor. Every app adds code to your store, so if you're not using something, remove it. Keeping only what you need makes a noticeable difference.
Pwede mo ring unahin kung ano ang dapat ma-load agad. Making sure the important content appears quickly improves how your site feels, even if the rest loads a bit later. Fonts should be simplified as much as possible. Use fewer styles and keep things consistent. It's gonna help reduce load time. Pagka-update ng bawat changes, mag-test ulit para makita kung talagang may difference. May built-in dashboard din ng Shopify kung saan makikita mo ang overall performance ng store mo at ng pages tulad ng homepage at product pages. This is just gonna help you understand where issues are happening. Simple lang ang mga dashboard labels kaya madaling makita ang iyong current status. Kapaki-pakinabang din ang pag-track ng trends para makita ang epekto ng iyong mga ginawang updates sa performance. Pwede mo ring ikumpara ang iba't ibang pages. Minsan okay ang homepage pero mabagal ang product pages, kaya alam mo kung saan dapat mag-focus. At dahil galing ito sa real visitors, makikita mo ang actual experience ng customers mo. May ilang tools na makakatulong dito. Ang Lighthouse sa Chrome ay nagbibigay ng mabilis na audit at suggestions. Meron din ang web page test na nagpapakita ng detailed breakdown kung paano naglo-load ang site mo. May tools din na kayang makita kung aling parts ng theme ang mabagal, lalo na ang custom sections. Kapag sabay-sabay mo silang ginamit, mas malinaw kung ano ang dapat unahin. Ngayon naman, tingnan natin ang pros at cons. Nakakatulong ang theme speed audit para bumilis ang Shopify store mo, gumanda ang user experience, at makatulong sa pagtaas ng sales. Pag fast at smooth ang pages malaki ang chance na magstay, browse at bumili ang visitors mo. Ayos din ito para sa search visibility dahil apektado nito ang performance at pag-rank. May konting effort ito at pwedeng medyo technical sa simula, lalo nga kung bago ka sa tools. May ilang fixes din na baka kailangan ng tulong sa code. At minsan, para bumili ang site, kailangan mong bawasan ang ilang features. Tandaan mo lang yon. Pag-usapan naman natin ng mga plan at pricing. Gamit ang aming link, libreng subukan ng Shopify ng 3 araw at $1 lang kada buwan sa susunod na 3 months. Okay, marami silang iba't ibang option dito. May monthly plans sila, pero mas mura ang yearly plans dahil makakatipid ka rito ng 25%. So yung $1 a month for the first 3 months goes with the basic, grow, and the advanced. And then the plus plan is $399 for your first month. So with the basic plan, it's $29 per month billed annually. Ito ang may pinakamataas na card rates. May 10 inventory locations, 24/7 chat support, at in-person selling. Ang grow plan ay $79 kada buwan kung babayaran ng taon-taon. Dito, medyo bumababa ang card rates at mas malaki rin ang discount mo sa shipping, kasama pa lahat ng nasa basic plan at may 5 kang staff accounts. Then we've got yung advanced plan which is $299 per month, billed yearly. The rates muli do decrease, the lowest out of all of these plans, the basic, grow, and advanced plan, and then other things like 87% shipping discount, local storefronts by market, and then 15 staff accounts. Huli ay ang plus plan, and this is for complex businesses. 3,200 piso ito kada buwan. Yearly ang bayad sa 3 taon. Pinaka-competitive ang card rates dito, kasama na lahat ng sa Advanced Plan Plus, hanggang 200 pesos bawat lokasyon, wholesale B2B at iba pa. Depende sa laki ng negosyo mo ang pipiliing plan. Madali lang itong i-figure out pero mainam na mag-free trial ka muna bago magdesisyon. Sulit ang team speed audit kung mabagal ang store mo, mataas ang bounce rate, o kaya naman ay kulang ang conversions mo. Kung may ads ka at nagbabayad sa traffic, sayang ang pera sa slow na site. Kung nagsisimula ka pa lang, don't overcomplicate things. Unahin ang basics gaya ng images, apps at disenyo. Sa mga site na may custom features, kailangan ng audit para sa mga hidden issues at performance. Kahit maayos ang site, sulit mag-check paminsan-minsan. Ang maliliit na issue na iipon yan at nakakabagal ng site mo. Hassle kapag maganda ang store at produkto mo pero mababa ang conversions. Madalas, sa bilis at experience lang talaga ng customer sa site mo nagkakatalo. Para mag-explore ng mga team na swak sa performance, may link kami sa description sa ibaba para makapagsimula sa Shopify. Mainam ito para sa upgrade o mas simpleng setup. Affiliate links ito, kaya may maliit kaming komisyon nang walang extra cost sa'yo. Salamat sa paggamit ng links at pagsuporta sa aming channel.
Malaking tulong ito para makagawa pa kami ng libreng content. Layunin namin tulungan kang bumuo ng e-commerce stores gamit ang simpleng strategies. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang feedback mo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video.